Hello and welcome po muli dito sa ating tutorial ng Basic Construction Estimate. So, sa kasalukuyan po, nag-compute tayo ng bakal. Sa atin, lahat ng bakal is na-estimate natin except lang po dun sa stirrups. Okay, so sa stirrups. Okay, so check ko lang to. Okay, so yan. Okay na tayo dyan. So, stirrups lang talaga. Okay? Pero gaya ng sabi ko nung last na na discussion natin kanina, mapansin nyo dito sa pag-compute natin ng main bar ng ating beam, medyo complicated, medyo mahirap. Okay, pero meron po tayong formula diyan na madali lang, na kumbaga technique para mapamadali ang ating trabaho. Okay, so for example, itong tie beam natin. Pansinin niyo yung tie beam natin is 72 pieces. Okay, pero ganito po ang gagawin ko. Okay, so ang gagawin ko po dyan, kukunin ko yung total length ng mga tie beam. Okay, so mamaya kunin din natin yung total length ng B1 and then B2. Okay, pero dito muna tayo sa tie beam. Okay, so tie beam. So yung total length ng tie beam natin ay 7 times 3. 1, 2, 3. Okay, so hindi ko na isasama yan. Okay, para nga mas madali, no? So, ito para mas madali. So, hindi natin isasama yun. Okay. So, kung gusto nyo, okay lang. Pero, wag na nating idagdag yun para nga mas madali. Okay. So, 7 na tatlo and then 8 na tatlo. Okay. So, yung length niya, so, dito ko na lang ilagay. Ito siguro ay i-hide ko na lang. Or shorten ko na lang to. Para hindi masyadong Okay. Dito ko ilagay. Okay, so yung length natin 7 times 3 times plus 8 times 3. Okay. Yung total length na yan, ita-times ko siya sa 1.2. Okay? Okay, and then after natin siya i-times sa 1.2, ita-times natin siya kung ilang piraso. Okay, so ilang piraso ba yung beam natin? Ay yung 16 mm na yan. So 8, 'di ba? Ita-times ko siya sa 8. Dito ko na lang ituloy ko na lang 'to. I-times ko siya sa 8. Okay, and then ito, i-divide ko siya sa 6. Okay, so 54. Bakit 6 yan? So, times natin sa 8 kasi 8 na piraso and then divide natin sa 6, so 72. Okay, so pansinin nyo saktong-sakto 72. So, bakit siya sumakto? So, ito, hindi siya totally all the time magsasakto, no? Ano lang siya, kumbaga malapit siya. Minsan saktong-sakto kagaya nito, pero minsan malapit lang. Okay, so explain ko kung bakit ganyan yung formula ko. Okay, so ayan, understandable naman yan. Kunin natin yung total length. Okay, so yung 1.2 na yan, bakit may 0.2? Okay, yung 0.2 po na yan, yun po yung 20%. Okay, so 20% po yan. Kumbaga, yung total length natin, dagdagan natin siya ng 20%. Okay, so ulitin ko So ito, dagdagan ko siya ng kunin ko muna yung 20%. Okay, so yan yung 20% niya. Okay, so ito pag-aarin ko na. Okay, so and then ito ita-times ko siya sa 8. Okay, so pareho na po yan. Okay, so in short, ito pong 1.2 na yan is additional 20% nung total length. Okay, 45 times 2. Okay, so yan. And then, bakit po 20%? Kasi po, ganito yan. Yung hook natin sa beam, sa 16mm, di ba? Ano yan? 15 dB. Dalawa. Okay? And then, may splice tayo na 48 dB. Okay, so 1.248. Yung 1.248 na yan, i-divide natin siya sa 6, 20% po yan. Okay, so 21% pwede lang. Pero, 1.2 na lang para hindi masyadong complicated. Okay, so, yun po yung explanation yan kung bakit 1.2. Iyan namang 8 na yan, kagaya ng sabi ko kanina, kung ilang piraso. Okay? And then, i-divide natin siya by 6 kasi 6 meters ang isang bakal. Okay, so, yan po yung technique kung gusto nyo po ng mas madali. Okay, so in short, kunin nyo yung total length. Parang ito po yan, kung baga, ganito siya. So, kunin natin yung total length, 45. I-times ko siya sa 1.2. I-times ko siya sa 8 na peraso. And then, i-divide ko siya sa 6. Ganyan lang kadali. Meron ka ng 72 pieces.
Okay, so hindi na natin pagdadaanan yung ganyan. Okay, so try po natin dito sa second floor. Okay, yung second floor natin, B1, hanapin natin. Yung B1 natin. Yung total length ng B1 natin is ito yan, no? Yan. And then ito din yung B1, and then B1 din yan. And then itong grid line A, B, C. Okay, so unahin ko muna tong grid line ABC. Grid line ABC natin is 7 times 3. Okay, so lagay ko dito sa second floor. So ito, dito na lang. Okay, so 7 times 3. Ipa-plus ko yung ito, which is 8 plus 1.35, 9.35 na dalawa. Kasi yan. And then itong 10.7. Ayun o, 10.7. Okay, so plus 9.35 na dalawa plus 10.7. Okay? So, yan yung total length natin. So, sabi natin, ita-times natin siya sa 1.2. And then, ilang piraso ba yung ating B1? B1 natin. So, yan. Ito naman, 6 siya. Okay? Kahit na sabihin may cut bar siya, 6 pa rin siya. So, 6 pa rin ang i-assume natin. So, times 6. Okay, so ito, i-divide na siya sa 6. Okay, so parang wala na ring mangyayari. So, times 6 divided by 6 is 1. So, parang pareho lang. Okay, so, in short, 60 pieces or 61. Okay, ngayon, bilangin natin kung ilan ba yung nakuha natin. Okay, so, ABC, diba? ABC and then 1, 2, and 3. Ito, yan. So, in short, ito yan. So, ito siya, and then ito. Yan. So, pansinin nyo, 59. Medyo malapit dun. So, diba? Magic. Okay. So, yan po yung shortcut natin dyan. Okay. Next natin, try natin itong B2. Okay. Yung B2, try natin. Ito, yung mga ganito kasi medyo malayo na to talaga. Okay. So, try natin 3.5 na. 3.5 plus 4. No? Wala nang iba, no? 3.5 plus 4. Try naman natin. Okay, so 3.5 plus 4. Okay, so times natin sa 1.2. And then ito times natin siya sa 6 ba? 6 na 12 mm. 12 mm B2, so 6. So ito i-divide mo pa rin siya sa 6. So 9 na piraso. So check natin 'yun. So anong grid line 'yun? Grid line B prime and 2 prime. B prime and 2 prime. So, ilan ang ginamit natin? 6 plus 6, 12. So, 9. Yun nga, medyo malayo. O, yun nga lang, yung 12 natin kasi may mga butal, maraming butal. Okay? So parang ganun. So, pero kung ito pa rin ang kumbaga, siyam na piraso, magkakasya pa rin at magkakasya dyan. Yun nga lang, marami kang splice. Okay, baka kukulangin ka rin. Kumbaga, may bitin sa splice mo kung sakali. Okay, so, yun po yung kumbaga technique na pwede nyong i-apply kung gusto nyo ng madalian na computation. No? So, ulitin ko po. Kunin yung total length, i-times nyo sa 1.2, and then i-times nyo sa kung ilang piraso nung bakal na nandun, nasa detail nya, sa schedule nya. And then i-divide nyo sa 6. Okay, so asa na ba yung ginamit natin? Okay, so yun, asa na yung sample natin? Yung ayan, so ito yan. Okay, so yun lang po, and then tuloy po tayo sa ating stirrups. Okay, so yung stirrups natin, ito siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So tie beam and then up to, check ko lang yung recording natin. Okay, goods. So, tie beam, B1, B2, hanggang B5. Okay. B5, stirrups yan. Okay, so, yung size natin, isa lang, 10 mm. Ito, length na ilalagay ko dyan, length. Okay, so, length na ilalagay natin dyan. Kasi, parang ang gagawin natin dito, yung sa column natin. Okay, di ba? Kinuha natin yung total height, then divide mo sa asa na yun? Column natin sa point, ba't wala? Ayun o, 0.1. Pero dito hindi siya 0.1, 0.12. Okay, so kasi nga
Yung sa ating column, ang rest natin 150, dito ang rest natin is 200. So medyo mas maluluwang. Okay, so 0.12. Okay, so ito ang length ng tie beam natin. Ito. This time, pwede nyong gawin kung gusto niyo ng madalian. Ito na mismo 3.5. So hindi mo na ileles 'yan. Okay, so hindi mo na ileles. So okay. So yun na rin ang gawin natin para mabilis. Okay, so ibig sabihin 7 times 3 plus 8 times 3. Okay, so 45. Okay, pero kung ileles mo yung mga mas mababa. Okay. Okay, so kung gusto mo talaga na na makuha yung actual na na length niya, di minus mo 'yan. Pero for simplicity ganyan na lang. Okay, next po B1. Ang B1 natin parang yung kaninang ginawa natin dito kanina So pero tingnan pa rin natin dito. So yung B1 natin ito, and then grid line ABC. Okay, so ito siya. 9.35 times 2 plus 10.7 plus 7 times 3. Okay, so 50.4. And then B2 natin, B2. So 3.5 and then 4. Okay? 3.5 plus 4, tama? Yun lang naman Ito at saka yan. Pero dito sa unahin ko muna yun. 3.5 plus 4 para di natin makalamutan. Dito naman sa ating roof beam, itong palibot parang yung tie beam na haba, Parang yung tie beam na haba. So ito plus, pwede kong i-plus na lang yan pero ganito na lang. 7 times 3 plus 8 times 3. 52.5. Okay, yung B3 natin, B3 natin is nasa second floor lang yan. Yung dalawa na 3.5. Okay, 3.5 times 2. Okay, so next po natin B4. Saan ba yun? So dito lang siya sa roof beam. So ito yung B4 na maliliit na yan. So ito is 8 meters plus 3.5 plus 3.5 plus 2.1 na lang yan. Okay, so ito po ay 8 plus 3.5 na dalawa plus 2.1. Okay, so next po natin B5, maliit lang siya, so 2 meters. Okay, so yung cut length naman, cut length na tayo ito i-hide ko lang para medyo malapit-lapit dun sa taas. Hide. Okay, so ito is 10 mm na yan lahat. 10 mm. Okay, so bakit yellow? Red yan, red. Okay, so yan ang cut length natin dito sa tie beam natin. Tie beam. So unlike dito sa column natin, naglagay ako ng detail ng hook. Okay, so since 10 mm din yan, so gagayahin na natin yan, yung hook na 100. Okay, so ibig sabihin ito ay i-minus natin yung di ba? Yung 40 mm. So yung ating length dyan, so 0.25 minus 0.04 times 2. Okay, so yun yung isang side, yun yung isang side. And then ito ita-times natin siya sa 4. Okay, so times natin siya sa 4. And then plus 0.1 yung hook na dalawa. So 0.88. Okay, so kung ilang piraso, so ito i-divide natin siya sa 0.12. Okay, so para parehas na yan. Okay, so yun, bilis. Ngayon yung B1 naman, anong haba ng B1 natin? So ito 120 to kasi 200 minus 40 minus 40, so 0.12 or 120 mm. Dito naman sa kabila 350 minus 40 minus 40, so 270. 270 ba? Ano ba yan? So ano ko lang, 350 minus 2 times 40, 270 nga. Okay, so 0.12 times 2 plus 0.27 times 2 plus hook na dalawa. Okay, so 0.98. Okay, so next po natin, mamaya na natin computein na kung ilang 6 meters kasi ayun ang daming butal dito. Pwede natin gamitin yan. Okay, so sa B2 natin, medyo maingay yung aso.
Ang B2 natin, size ng B2, yan. Point, ito, 0.12 times 2 plus 0.22 times 2 plus 0.1 times 2. Okay, so 0.88 pareha sila dun. Okay, so next natin, itong mga gantong C-bar, kung ano yung haba nito, kung height niyan, yan rin yun, parang yung sa footing natin. Okay, sure natin yun yan, 0.35, 0.35, 0.3, and then 0.2. Okay, so 0.35, 0.3, and then 0.2. Okay, so ngayon, ito, saan natin to pwedeng gamitin? Itong 0.6. Yung 0.6, hindi pa natin siya ginamit dito sa wall footing, no? Teka lang. 9. 42. Saan to galing? Dito na ba natin ginamit? Hindi ko maalala kasi. Hindi ko maalala kung saan natin ginamit yan. Anyway, sayang pala, sana pwede natin magamit dito sa 0.3. Pero check ko lang, no? Check ko lang muna kung saan natin dito kasi may kailangan, may mga ano dito. So dapat naglagay na ako dito na okay na. Hindi ko maalala. Okay, so ano na lang natin, i-okay na lang natin. Okay, so yan. So ito, ang pwede na lang nating magamit, okay na natin yan, no? Hindi ko sure eh. Okay, so check nyo na lang yung previous natin na na video kung saan natin ginamit yan. So ito, hindi na natin siya gagamitin. Okay, so ang next na natin, ito 0.996. So ito na siya, dito natin siya pwedeng gamitin. Okay, so yan. Ito, ima-minus ko siya ng minus ko to ng 106. Okay, so 314 na lang. So goods na to, okay na to. Okay na siya. Okay, ito, goods na to. 64, yan. Hindi ko sure kung nagamit na talaga yan eh. Anyway, okay na yan. Ito namang maliliit na yan, itong 1.6, malaki din to eh, na 16 pieces. Okay, yan 1.6, saan natin pwedeng gamitin yon? Alanganin eh. Yan 0.88 naman, 1.6, 2.5, teka lang, ito divide ko siya sa 3. 0.83, meron bang 0.83? Wala, 0.88 yun. Okay, so ito, ganun din yan. So ito, wag na natin sigurong pakialaman. I-assume natin na ilagay natin siya sa hollow blocks. Okay, ganun din to, may mga butal din tayo dito. Okay, so tingnan natin. So ano to po, ito i-times natin siya sa yan. So 7, so times natin siya sa 5. Okay, so times natin siya sa 6. May butal siya na point something na I think siya na yan, okay na yan. Ay, bakit ito nagkulay ano siya? Okay, so ito 6 na piraso. Ito, i-divide ko siya sa 6. Yun nga lang, may butal ka na 6 minus ito times 6. Okay, so 0.72 ilalagay natin siya sa 63 ko na to, no? Ilalagay natin siya sa hollow blocks. Okay, so abang siya ng hollow blocks. Dowel. Ma-minus natin siya later on pagdating natin sa masonry works. Okay? Balikan natin to. So ito namang 0.98, 1 meter na natin yan. Okay, so 1 meter na to. Diretso natin siya sa 6. Okay, so may butal man yan na onti, maliit lang yan. So 53 na. Okay, so ito namang 0.88, parehas lang dun. So kopyahin ko to. So yan. So inano pala natin to. I-dinerecho. 6 ba? 6. Okay, so yan. So 73. Okay, 73 pieces. Okay, next po natin 0.35. Sakto naman yan. 6 divide mo ng 0.35, wala namang butal. Saktong 17 yan.
Ay, joke. May butal pala. May butal pala tayo dyan. So, 0.35. 58. Teka lang. Pwede pala natin kunin dito. 3.5. Marami kami to eh. Okay, so ito, i-divide mo siya ng 0.35. So, 7. Kung 7 times 6, 42 na yan. Ang kailangan lang naman natin 58. So, goods na tayo dito. Okay, so goods na tayo dyan, 42. And then 42, no? Ilan yung kailangan dyan? 58. So 58 minus 42, kailangan pa natin ng 6 ay 16. So kuha tayo dito ng 3. So minus 3. Okay, so goods na to. Okay, so goods na rin to. Okay na yan. Okay, so ito naman 0.3. Pwede pa rin naman siya dito. Ilang biraso ba yan? 143. Try natin dito. Okay, so ito, times natin sa 5 kasi 5 piraso makukuha dyan. So 80. So goods na to. Okay, so goods na yan. Isa bagay, 1.6. Sayang pa yan eh. Kasi yung 0.1 na maiiwan, wala na tayong paggamitan. So, ito, much better na hatiin natin siya equally by 3 and then yun yung ipang dowel natin. So, in short, kasi ito, sakto naman siya na sa cut length. So, ito, i-divide natin siya sa 20. Kasi nga, 6 divided by 0.3 is 20. So, pero may butal siya. So, 8 piraso. Next po dito is sa 0.2. Pwede natin siyang kunin sa dito, sakto na 0.2. Mababawasan lang to ng kailangan 17 pieces. So, alanganin. So, 17 sa 1.6. 8, no? 8 piraso. So, mababawasan lang to ng 2. O, kahit isa na lang. Joke. 2. Kasi, ilan sabi natin? 8 times 2, 16. So, 17. Kulang lang ng isa. May sasakto na yan. So, goods na to. Okay, so ito. Okay, so yan. And then, goods na yan. Okay na yan. Wala na ata tayo nakalimutan sa bakal. Okay, except dito pala. Ito pala. Nakalimutan natin siyang i-times dito. Okay, so ito, may ibig sabihin, may 4 pa na butal na 2.04. So, hindi natin nagamit yun. So, hindi talaga natin siya na 0, 0 na nagamit lahat. So, meron pang butal na 4. Okay, so, ito, minus 4. Minus 4 yan. Okay, so, yun. Anong oras na ba? Ayun, may time pa tayo. So, na natin, i-tabulate na natin. So, ilagay na natin dito. So, hindi pa pala, may kulang pa tayo. Yung ating tie wire. Okay, may tie wire pa tayo dyan. Pero ilagay ko lang dito 16mm RSB. Yan, kahit ganyan na lang eh. Pero lagay ko pa rin to. Kahit ganyan lang, 16mm RSB. Pero yan ko lang. And then 12. And then 10 pieces. Okay, and then dito, number 16. GI. Tie wire. Okay. So, yung ito per piece. Piece din yan. Piece. Ito naman, kilo. Okay. So, dalawang klase ang gamitin natin. 5 ito number 18. Okay. So, yung number 18, gamitin natin sa suspended slab. Okay. So, ito, magkano na ba ito ngayon? 360. And ito, di ko po sure 260 and then 160, parang ganyan, hindi ko maalala. Okay, check ko lang yung aking canvas. Hindi ko makita yung aking canvas, pero ito ata parang mga 160 yan, and then 240 ata to. Okay, so anyway, hindi naman siya ganun ka yan when it comes sa ating tutorial. Hindi naman siya ganun ka concerning kasi nga nagbabari naman talaga yan per place. Okay, so ito naman
90, assume natin na din 100 per kilo. Okay, so yung quantity natin, ito na siya. Lagay na natin dito plus ito. Okay, so 12 mm natin, ito plus ito. Okay, so yung ating 10 mm, ito plus ito. Okay, so yung tie wire naman, may time pa naman tayo, no? Okay, so yung tie wire po, paano ba mag-compute ng tie wire? Okay, so mag-google muna tayo. Baka hindi alam ng iba kung ano ibig sabihin ng tie wire. GI tie wire. Number 16. Ayan, so images. So, yan po, pinantatali natin. Okay, since nakita nyo na lang din, sabi niya, number 16 per length per kilogram, 56 meters daw per kilogram. Okay, so yung iba, 53 ang ginagamit, based dun sa book ni Fajardo, 53 yun. Nasanay ako ng 53. So, ito pala, sabi niya dyan, 56 daw. Okay, pero ang gagamitin natin, 53. Okay, kung mas safe po kasi yun. Diba? Mas safe kung ang inassume natin, mas maiksi yung metro per kilo. Mas marami, ibig sabihin kasi nun, mas marami yung kilo na mako-compute natin. Okay, so having said that, paano na natin i-compute siya? Okay, so meron tayo ditong separate tabulation. Okay, so ito paano ba mag-compute ng ating tie wire? Okay, so ito po siya. Saan na yung ating picture? Picture. Yan. So yan, pareho lang yan. Okay, so ito medyo mas malinaw kasi. So, yung tie wire kasi natin yan o. May tali yan dyan, di ba? Ay, wala. Hindi ko na-open yung ating So, may tali yan dyan. Kada intersection, syempre may tali. Okay? Ngayon, yung tali dyan, i-assume natin siya na 0.3. Okay? So, assume natin siya na 0.3. Ito, tanggalin ko to. Pero, ito muna pala. I-tabulate muna natin. So, footing, and then label, F1, F2. Ito, F2. Then, piece, 5, 4. Okay, so, number of ties per set. So, ito, ilan bang number of ties natin dun? So, based dun sa plano, check natin. Based dun sa plano, sabi dyan, 10 times 10, so 100. So, 100 dyan. So, ilang lahat dyan? So, ito times 5. Okay, so ito naman, ilang tali lahat yan? So, 8 yan. 8 times 8. Okay, so, ilan yan? Bilangin nyo na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 times 8, 64. 8 times 8. Okay, so 64. So, ito, scroll down ko lang. Okay, so yan. So, yan po. And then, ngayon, kung gusto nating computein kung ilang kilo ng tie wire, number 16, sa footing, ganito po siya. Footing lang so pagsamahin na natin siya. So, ito ay, yan, pagsamahin lang natin to. For example lang, ito yung number of intersection, di ba? Number of tali. Tama, number of tali sa footing. 756 na tali, so napakarami, no? Ngayon, yung 756 na tali, itatimes natin sa 0.3. Anong ibig sabihin ng 0.3? Yun po yung putol ng tie wire natin. Okay? Yun po yung putol ng tie wire na ipantatali natin. So, ibig sabihin, pag tinimes natin yan, makukuha natin yung meters, kung ilang metro lahat yun. Okay, so kung ilang metro lahat ng tie wire ang magagamit natin sa 756 na tali. Okay, so after nyan, i-divide natin siya sa ito. I-divide natin siya sa dun sa 53. Okay, so ibig sabihin, kailangan mo ng 4.28 kilo na tie wire sa footing pa lang. Okay, pero ang gagawin natin dyan, burahin natin yan para minsanan yung pag-compute natin. Okay, so dito na lang tayo magkikilogram sa dulo. Okay, so next po natin, column, and then column natin, 4 na piraso, C1, C2, C3, and PC.
Okay, so ito ay 5, 4, 1, and 1. Okay? So, kung gusto nyo pong i-review kung bakit kabisado ko yan, syempre, ako po may gawa at saka ako may gawa ng plano at saka from our previous computation na pagdaanan natin siya. Okay? So, sa number of times per set naman po, ito sa ating itong column natin, pansinin nyo, 12 lahat yan, di ba? So, 12. Yan. Yan. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 pieces. So, ilang ganun lahat? Dito natin siya makukuha sa bakal RSP. Okay, so ito siya. Diba? So, ito na siya. 8 divided by 0.1. So, 80 na siya. Okay, so 80 times. So, puntahan natin to. Ba't kasi nandyan ka? Layo-layo mo. So, tie wire. So, ito, number 12 times 80. Okay. So, ito, ita-times ko ulit dyan. So, yan. Ang dami. 4,800 na tali. Okay, so dito naman, 80 pa rin siya, pero 8 lang. Kasi 8 lang naman yung nandun. Okay, so 8 lang to. Yan o, 8 lang yung C2 natin. Okay, C2, 8 lang. Okay, so 8 tali lang. Okay, kahit may inner ties yan, isang tali lang din yan. Okay, so ganyan naman po yung ginagawa sa sa actual. Pero kapag ka mga high rise, hindi po siya 0.3 sa mga high rise mga 0.5, 0.6 pa po yan. Kumbaga yung isang buong rolyo natin, yan, isang buong rolyo na yan, hinahati lang yan sa dalawa. Kasi sa high rise, malalaki yung mga bakal. Okay, pero dito sa mga bahay-bahay lang, 0.3. Okay, pwede pa nga 0.25 actually. Pero 0.3 gamitin natin. Okay, so yan, and then copy ko lang din. So yan, 2560. Sa C3 naman, ilang ties? C3 yan, 21 na piraso. So, and then yung detail natin ng C3 is 4 ata na 12mm. So, 4 na 12mm. So, 4 siya. So, ito, 4 times RSB. Yan, 21. Okay, so check ko nga kung yung recording natin tumutuloy-tuloy. Ayan, goods. And then sa PC naman, 3 siya, di ba? Tama ba? PC natin, 3 12mm times natin dito sa RSB1. Walang nakalagay. Ba't wala palang to? Walang yung PC natin, walang lateral ties. Hindi natin na isama. Ang galing, nalipatan tayo. Okay, no? Ngayon lang natin na-realize na walang. Okay, so anyway, konti lang naman kasi yan. Pero mali pa rin natin, dapat meron pa rin yan. Okay? Pero di ko maalala kung sinadya talaga natin na wag nang isama. Pero baka nakalimutan ko lang talaga. Okay, anyway, balik po tayo dito. So, ang height naman ng ating PC is 3.5, I think. So 3.5, i-divide mo siya ng 0.1. So, 35 na piraso times 1. So, 35. So, yan na yan. Okay, so may time pa naman. Sige, tuloy lang po natin. And then, next po natin, wall footing. Wall footing. And then, WF. And then, yung length natin, length natin, asan na ba yung length? RSB1 ba? Wall footing. Ayan, 8.3. Yung length natin, 8.3. And then, yung spacing kasi ng ating main bar, yan tatlo kasi yan. Yan ito is 0.2. Yan, 200 mm. So 8.3. Okay, so ito 8.3, divide mo siya ng 0.2. Okay, so 41.5, and then ito ita-times ko siya sa 3. Okay, so times 3. So yan na po yan. Total is, assume natin round up, 125. Okay, so 125. So ito na po yan, 125 na tali. Okay, next po natin, beam. Okay, beam. Okay, so tie beam, B1,
B2, and then hanggang B5. Okay, so sa tie beam naman, ito, gitna ko lang po ito. Sa tie beam natin, kunin natin kung ilang quantity ng tie beam, kung ilang quantity ng stirrups. So ito, no? Yan yung stirrups natin, i-times natin siya sa 8. Okay? 3,000. Okay, so ito namang B1 natin, ito, times natin siya sa 6. Kasi nga, ito siya. Okay, so 6 na tali at saka 8. Okay, yan. So 8 and then 6 na tali. Okay, so yan po. And then B2 natin, B2 6 din. Okay, so equals to 6 times ito, B2. Sa B3 naman, 4. Okay, so 4 times ito, B3. Okay, so B4 naman, B4, 4 din. And then 3 sa B5. 4 din, so 4 times ito. And then 3 times ito. Okay, so ito, may butal ka, 2, 3, 4 na yan. Okay? So, total pieces, ito na yan. Siya na rin yun. Okay, so yan, meron na tayong beam. Okay, so I hope naintindihan nyo po yun na. So, ginawa natin dyan. Alam na natin kung ilang stirrups, and then i-times natin siya sa kung ilang tali, which is dito natin makikita. For example, tie beam, 8 yan. Siyempre, lahat yan itatali natin dyan sa mga main bar natin. Okay, so next po natin ay slab on fill. Ito, iano natin. Time pa ba? Okay, so 37, sakto 40 minutes siguro to. Ganito na lang po. Sa next na lang natin na video ang ating slab on fill, suspended slab, stair, at saka septic tank. Okay, so yun lang po, and see you sa ating next na discussion. Thank you and God bless you all.